Sa aming tahanan, sa bayan ng Malita, Davao Occidental, meron kaming isang pamilyang pamana, isang estatwa ng Santo Niño na ipinasa ng aking lola sa aking ina. Sinasabing mula pa noong 1910 itong nasa aming pamilya. Hanggang ngayon, kasama pa rin namin kahit na luma na at may mga gasgas na. Matagal na kami nakakarinig ng mga kwento-kwento tungkol dito, na gumagalaw daw ito, naglalakad, at may kakayahang magpagaling ng sakit. Ngunit may mga pangyayari ang nakakapangilabot na hindi namin lubos na maipaliwanag. Itago na lang natin ang pangalan ng aking ina na si Maya. Ang aking 5 taong gulang na kapatid ay si Gio naman. At ako naman ay tawagin na lamang niyong Iya. Ang aming bahay ay napapaligiran ng malalawak na taniwan ng mais, gulay, at punong prutas. Payapa akong araw, ngunit nagiging madilim at misteryoso tuwing gabi. Ang unang karanasan ay binahagi sa amin ng aming kapitbahay na manggagamot at albularyo na si Tio Kulas. Isang madilim na gabi, habang pauwi siya, nakita niya sa likod ng aming bahay ang isang maliit na batang naglalakad ng dahan-dahan. May hawak daw itong lampara na nagbibigay ng malabong liwanag sa gitna ng taniman. Ang akala niya ay si Gio iyon na naglalaro lang sa labas. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Nanay Maya. Ngunit agad kaming nagtaka. Dahil pagkalipas ng 10:00 ng gabi, hindi na kasi pinapayagang lumabas pa si Gio. At sigurado kaming tulog na ito nung gabing iyon. Yun pa man, ay hindi namin inakalang ang aming estatwa ang gumagawa nito. Ang ikalawang pangyayari ay nangyari noong isang araw na kami lahat ay wala doon sa bahay. Maliban na lang sa tiyahin ko na itago na lang natin sa pangalan na Tita Jenny. Nasa ibang bayan kami noon. Siya lang yung naiwan sa bahay. Habang nagpapahinga siya, bigla na lang daw siyang nakarinig ng malinaw na boses ng isang bata nagsasalita at tumatawa sa loob ng aming bahay. Tila may 2 batang nagkukwentuhan. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Ngunit wala namang siyang nasilayang tao. Walang bata. Walang kahit sino. Tanging yung estatwa lang ng Santo Niño na nakatayo sa altar at nakatingin ng diretso sa kanya. Ang ikatlong karanasan ay ako na mismong nakaranas. At ito yung pinaka nakakatakot. Kapag ako lang yung mag-isa sa bahay, madalas kong nararamdaman ang mabigat na tingin niya. Tila nakatitig siya sa akin na may halong galit. Sa gilid ng aking mga mata, nakikita kong sumusunod ang kanyang tingin sa bawat kilos ko. Ngunit kapag tinignan ko naman siya ng diretsyo, nakapakulang ang kanyang mata sa kawalan. Madalas din akong mapanaginipan siya. Galit na galit, nanunumbat, at may napakanipis at nakakapangilabot na boses. Dahil dito, madalas akong lagnatin kapag mag-isa lang ako sa bahay. Tila may mabigat na presensya na dumadagan sa akin. Gayunpaman, kilala rin siyang nakakapagpagaling. Tuwing may sakit ang sino man sa amin, kukuha lang si Nanay Maya ng bimpo, ipapahid dun sa estatwa, at ipapahid sa may karamdaman. Mabilis naman kaming gumagaling kapag ginagawa niya ito. Ang estatwang ito ay may mga bakas ng nakaraan. Ilang beses na itong nasusunog dahil sa mga kandila. May mga itim na sunog na marka pa rin sa damit at balat nito. Ilang beses na rin itong nahulog, nabasag ang gilid ng kanyang ulo. Pero kahit sira na at may lamat, hindi ito tinatapon ni Nanay Maya. Mahalaga ito sa kanya at hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito sa aming altar. Nakatingin, nagmamasid sa aming lahat. Mula pa noong aking pagkabata sa bayan ng Cabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija, lagi nang sinasabi ng mga kapitbahay na may kakaibang kakayanan akong taglay. Madalas nila akong makitang nakatayo sa may lumang pintuan ng aming bahay na gawa sa matitibay na kahoy at kawayan.
Masiglang nakikipag-usap at nakikipagtawanan na para bang may kasamang kalaro. Pero kapag tatanungin naman nila ako kung sinong aking kausap, itinuturo ko lang ang walang laman na sulok o kaya ang mga puno ng akasya sa aming bakuran. Nagpatawag noon sila nanay ng isang kilalang manggagamot mula sa karatig puok ng palayan. Matapos niyang silipin ang bawat sulok at magdasal, sinabi niyang may mga duwende at maliliit na nilalang sa lupa na aking kinakausap. Sinabi niyang nakakabatang loob daw nila ako, kaya ako ay hinahayaan nilang makita at makausap sila. Noon, musmus pang aking isip at hindi ko pa lubusang nauunawaan ang pagkakaiba ng mga tao at ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit habang lumilipas ang mga panahon at lumalaki na ako, unti-unting dumami ang mga pangyayari na nagpatunay na hindi lamang ito simpleng imahinasyon. May mga bagay na talagang umiiral kasama natin sa mundong ito. Nasa ikalibang baitang ako noon at ang aming silid-aralan ay nakaharap mismo sa isang lumang punerarya sa sentro ng aming bayan. Ang gusali ay luma na, puno ng agiw, at tila laging nababalot ng kadiliman at lungkot. Sa bubungan nito, may matarik na pasimano at bakod na gawa sa nabubulok na kahoy at kinakalawang na yero. Isang hapon, habang kami pumipila upang kumuha ng sabaw mula sa kantina, napatingin ako sa bintana at doon ay nakita ko ang isang babae. Nakasuot siya ng mahabang damit na itim na sumasayad sa hangin. Nakatakip ang kanyang kalahati ng mukha at nakalutang siya sa ibabaw mismo ng bakod. Hindi nakatapak, kundi nakabitin sa ere na parang magaan na ulap. Ang pinaka nakakapangilabot sa kanya ay ang kanyang kaliwang tenga. Napakalaki, mahaba, at tila nakabitin pa ibaba, na may kakaibang hugis na parang hindi tugma sa kanyang mukha. Tinuro ko siya sa aking kaklase na si Micaela, na kasama ko noon, at nakita rin niya ito ng malinaw. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya kaagad. Sabay kaming napaatras, mabilis na sinara ang bintana at tumakbo kaming nagtago sa aming guro. Pero nang balikan namin ang tingin, wala na yung babae. Parang bula na naglaho na lang bigla sa hangin. Pag-uwi ko noon, kinailangan kong dumaan sa tapat mismo ng punerarya at naglakas loob akong magtanong sa mga tauhan doon. Sinabi nila na wala namang tao sa bubungan ng oras na yun at wala rin silang nakikilalang namatay o inilibing na may kakaibang anyo o laki ang tenga. Wala na akong ibang tinanong pa noon. Sapat na ang nakita ko upang manigas ang aking katawan sa takot. Pagdating ko noon sa bahay ng gabing iyon, wala pang tao dahil lahat ay nanonood ng malaking parada ng mga makukulay na sasakyan at higanting bangingi sa plaza ng bayan. Habang nagpapalit ako ng aking damit sa aming kwarto, kinakausap kong sarili ko ng malakas. Susunod ba ako sa parada o dito na lang ako magpapahinga? Pero bago pa man matapos ang aking sinasabi, may ibang boses na sumagot, kapareho ng mga salitang binitawan ko. Susunod ba ako? Pero iba ang tono, mas malalim, mas matinis, tila galing sa isang taong nakatayo mismo sa aking likuran, malapit na malapit sa aking tenga. Hindi ito maaaring alingaw-ngaw, dahil ang aming bahay ay gawa sa matitigas na kahoy at walang pader na maaaring magbalik ng tunog. Sa sobrang takot, dali-dali akong nagbihis. Kinuha ang aking maliit na bisikleta at tumakbo ko palabas ng bahay patungo sa lumang simbahan kung saan naroon ang aking pamilya. Doon lang ako nakahinga ng maluwag, pero ang lamig na naramdaman ko ay nanatili sa aking balat hanggang sa gabi. Tila may sumusunod na anino sa bawat paghakbang ko. Nung nasa ikalawang taon na ako ng high school, nasa parehong paaralan pa rin kami. Sa aming silid-aralan, may isang upuan sa pinakadulong bahagi, malapit sa dingding at malilim na sulok
na bihirang puntahan ng sinuman. Doon ay laging nakikita akong babaeng nakaupo, tahimik, nakatulala, at hindi gumagalaw kahit kailan. Kahit anong pilit ko, hindi ko matanaw na maayos ang kanyang muka dahil laging may makapal na anino na tumatakip dito. Parang ayaw nitong ipakilala ang kanyang sarili. Hindi naman namin siya kaklase. Wala sa listahan ng mga estudyante at walang nakakakilala sa kanya. Hindi naman siya gumagawa ng masama o nangaabala. Kaya sa paglipas ng panahon, nasanay na rin ako sa kanyang presensya. Kahit na laging tumatayo ang balahibo ko tuwing mapapadaan ang tingin ko sa kanya at pakiramdam ko, tinititigan din niya ako ng matagal. Noong taong 2012, bago pa man pumanaw ang aking tito na si Darren, marami na kaming napansin ng mga palatandaan na hindi magandang mangyayari. Mga gumuguhong bagay, mga basag na salamin, at mga hayop na umiiyak tuwing gabi. Pero ang pinakamatinding alaala ay noong araw na binaril siya sa isang bakanting lote na puno ng mga matataas na damo at lumang puno ng mangga sa aming lugar. Pagtapa ko pa lamang sa tapat ng kanilang bahay, kasabay noon ay isang napakalakas na lagapak at tunog ng baril. Napakalakas na tila tumago sa aking dibdib at dumagungdong sa buong paligid. Mabilis akong lumingon patungo sa direksyon ng tunog at doon ko siya nakita. Nakatayo si Tito Darren sa harap ng kanilang pintuan. Nakangiti at parang nakikipagkwentuhan sa iba pang kapamilya na naglalakad. Pero nang sumunod na sandali, sinabi ng aking tita na wala naman pala siya doon at nasa labas pa simula kanina. Ilang sandali pa, dumating na nga ang balita na siya'y nasugatan at malubha ang kalagayan. Ang nakita ko ay ang kanyang anyo na tila nagpapaalam na bago pa man mangyari ang trahedya. Isang senyales na hindi ko na naintindihan noon. Sa aming lumang bahay sa Kabanatuan, napakarami pang pangyayari nagpatunay na hindi lang kami nag-iisa doon. Madalas kaming makarinig ng tunog ng tubig na tumutulo o nilalaro sa banyo. Kumakalampag, humahagik-gik, at tila may naglilinis o nagbabanlaw ng masigla. Pero kapag binuksan mo naman ang pinto o sinilip sa siwang, wala namang tao. At ang gripo ay nakasarado ng maigi at walang tumutulong tubig. May mga gabi rin na may narinig kami paakyat sa hagdanan. Mabibigat na hakbang na dahan-dahan at tila sumusukat sa bawat yugto. Parang may mabigat na dala. Pero pagtingin naman namin sa ibaba, walang kahit anong anino o tao. Minsan naman, may sumisilip mula sa ibabaw ng hagdan. Nakikita ko yung anino ng ulo at balikat. Pero pagkaakyat ko naman, wala naman akong nakikita. Isang hapon, habang nahuhugas ako ng plato sa lababo, may biglang tumakbo ng mabilis palabas ng kusina. Isang batang lalaki, hubad ang katawan, at nakadapa ng kaunti habang tumatakbo na parang nagtatago. Akala ko, ang pamangkin ko lang na si Joaquin, kaya sumigaw ako, "Nay, lumabas si Joaquin! Hahabulin ko!" Pero gulat na gulat ako sa sagot ni nanay mula sa sala. Hindi ba't nasa bahay ng lola niya sa Gapan silang lahat? Wala silang tao dito ngayon at ilang araw pa silang wala. Nandamig ang buong katawan ko at nanginginig akong napaupo. Kung hindi si Joaquin ang aking nakita, sino iyon? Isang gabi naman, umuwi akong medyo nakainom galing sa kasiyahan ng isang kaibigan. Pagkatapos kong maligo at magbihis, umakyat ako sa aming kwarto at humiga ng mga 2:00 ng madaling araw. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat at matinding lamig na naramdaman ko sa aking ulunan. Parang may yelo na nakadikit sa aking balat. Pagdilat ko, nasa tabi mismo ng aking ulo ang isang batang lalaki. Nakatingin siya ng diretso sa aking mga mata. Malalaki, bilugan, at itim na itim ang kanyang mga mata
na parang walang katapusan. At ang kanyang maliliit at malamig na mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa magkabilang gilid ng aking mukha at ulo. Hindi ako pinapakilos. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Hindi ko rin maibuka ang bibig ko upang sumigaw o humingi ng tulong. Pakiramdam ko, paralisado ang aking buong katawan, nakatali sa kama ng hindi nakikitang puwersa. Naririnig ko ang boses ni nanay na tumatawag mula sa ibaba, pero kahit anong pilit kong sumagot, walang tunog na lumalabas. Naiiyak na nga ako sa takot noon at pangamba. At sa isip ko, baka binabangungot lang ako o kaya inaantok. Pero nagpumilit ako. Ginamit kong lahat ng lakas ko upang igalaw ang pinakadulong bahagi ng aking katawan, ang daliri sa aking paa. Nang sa wakas ay umusog ito, biglang bumilis ang lahat ng pangyayari. Nakita kong sarili ko na parang nakikipagbuno sa bata at tila sinusubukan ko siyang itulak, palayo at sakalin hanggang sa bigla akong nagising ng tuluyan at umupo ng tuwid sa kama. Basang-basa ng pawis at nanginginig ang aking buong katawan. Ang batang yun ay kulay kayo manggiyang balat, bilugan at nakakatakot ang mga mata. Nakasuot ng pulang maikling pantalon, hubad ang pang-itaas na bahagi, mahaba at itim na buhok ang nakatakip sa kanyang noo at balikat. Ito ang eksaktong itsura ng batang nakita ko noon na tumakbo papalabas ng kusina. Hindi ko kailanman makakalimutan ng mukha niyang iyon. Ang titig na tila tumagos sa aking kaluluwa. Mula noon, hindi ko na siya muli pang nakita. Pero ang tundo na naglalaro ng tubig sa banyo ay nananatili pa rin. Gabi-gabi at madaling araw, parang may naghihintay lang na pagkakataon na muling magpakita. Noong taong 2016, nagtungo kami ng aking pinsan na si Andrea sa Olongapo, Zambales upang maghanap buhay. Doon kami tumuloy sa lumang bahay ng aming kamag-anak na malapit sa daungan. Ang kwarto namin ay nasa labas ng kwarto ng mga may-ari at makapal na kurtina lang ang nagsisilbing pader sa pagitan namin at ng kusina. Sa likod ng kurtina, nakalagay ang lumang mesa na gawa sa nara, kung saan sila madalas kumain at uminom ng kape. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw at habang tulog pang lahat ng tao sa bahay, lagi kami nakakarinig ng mga tunog. Ang kaluskos ng kutsara sa tasa, ang pagbuhos ng mainit na tubig, at ang mahinang paghalo ng kape. Malinaw ang tunog, parang nasa tabi lang kami. Pero pagsilip naman namin, walang katao-tao at ang mesa ay malinis at wala pang laman. Isang umaga, maaga kaming nagising ni Andrea. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng kortina at bigla siyang napatakip ng bibig at napaatras sa takot. Nang tanungin ko siya kung ano bang kanyang nakita, sinabi niyang may batang babae na nakaupo sa mesa. Nakasuot ng lumang uniforme ng mag-aaral, mahaba ang buhok, at tahimik na humihigop ng kape habang nakatingin sa madilim na bintana. Sa sobrang takot at pangamba, pinagtabi na lang namin ang aming mga higaan at magkatabi kaming natulog na laging nakabukas ang ilaw at laging handang sumigaw kung sakaling may mangyari. Hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta at kahit anong gawin ko, nararamdaman ko pa rin ang kanilang presensya. Ang mga anino, ang mga boses, at ang mga matang nakatingin mula sa dilim. Pero sa dami ng bayarin, gawain, at mabibigat na problema sa buhay, natutunan ko nang huwag na lamang ito paglaanan pa ng oras at isipin. Alam kong nandyan pa rin sila, nagmamasid at naghihintay. Pero sinara ko ng pintus ng aking isipan sa kanila. Gayunpaman, sa bawat pagpatak ng tubig sa gabi, sa bawat kaluskos ng hangin, at sa bawat bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib, alam kong hindi pa tapos ang kwento. At sila'y laging nariyan, nakabantay, at kailanman hindi lumalayo. Pa ang tiyanak, aswang na baby vampire.
Mag-ingat kayo kapag may narinig kayong baby na umiiyak sa gubat, sa kadiliman, sa bukid, kasi baka tiyanak ito, hindi baby. Ang tiyanak ay mga sanggol na namatay o mga sanggol o fetus na nilaglag, kaya sila ay galit at naghihigante. Pwede rin yung mga sanggol na namatay bago sila mabaptize. Ayon sa kwento, yung biktima may maririnig na umiiyak na baby sa gubat. Tapos yung biktima pupunta dun sa baby, tapos magugulat siya kasi yung baby magtra-transform into this monster. Tapos papatayin siya at kakagatin. Ang itsura ng tiyanak ay matalas ang ngipin, matalas ang tenga, patulis, tapos bloodshot red ang mata. Kaya mag-ingat kayo kapag may narinig kayong umiiyak na sanggol sa gabi. Baka tiyanak na yun. Tapos itong movie na ito, Tiyanak with Janice de Belen, ay isang popular classic Filipino horror movie. Maaring nag-originate ang Tiyanak during the Spanish time, Spanish colonization, para ma-inspire yung mga native or mga katutubong Pinoy na mag-baptize para hindi maging tiyanak yung mga sanggol nila. Kasi nabasa ko noon na yung mga aswangs, propaganda ito ng mga Spanish, ng mga pare, para ma-inspire tayo na huwag mag-pray sa mga babaylan or huwag tayo magsunod sa mga babaylan at mag-convert to Catholicism. But don't quote me on that.